po ulit mga tulis-tulita. Pasensya na medyo mahina yung boses ko. Anyway, maliit lang yung room, so hindi natin kailangan ng mic. So, ang topic po natin ngayon is loving your neighbor. So, yan po. So, yan po natin yung ating introduction. Welcome to your neighborhood. Are you familiar with the annoying old lady who seems to be always irritated with the sound of car horns? Or at least I'm too busy to spend time with you. You never seem to stop taking in phone calls while looking at Facebook, while working on his laptop, while eating. Or the military boss. His favorite words are, do this, do that, do this again, do that again. And I'm sure you remember the office bully always hovering over your desk, checking on if what to take on this. Occasionally, you'd run into Miss I Hate My Life. Nothing seems to ever make me happy these days. And then here comes the text messages of little Miss People. You often wonder, what does she actually do in life? Them and a whole bunch of people in the encounter. The most easy personalities. The most irritating way of living. These are the people who make it up. And these are the people who make it up. Are you taking time to listen? Are you taking time to love me? Yun po, loving your neighbor. Sabi nga po kanina ni Tito Williamson, yung pinakamalapit nating neighbor, yung ating family, yung ating asawa. Na pag minsan, medyo mahirap mahalin, pag minsan, yung mga asawa natin, pag bisumpong, medyo nahihirapan tayo kung saan pakisamahan. At asawa natin yan, so sabi nga naman kanina, wala nang asawa yan, so hindi natin pwede mag-asawa. So yan po ang family namin. Ulit, kasama ulit namin yung aming apo. Nakakuha po yan sa Tabuk. Sa Saudi Arabia, sa Tabuk. Yung po na kiniklaim na yung site ng pinagawa ng Golden Cup. Yung maraming mga evidence dyan, yung mga drawing. Yung talagang yung baka na ginawang gold. So, kiniklaim na, pati yung mga Saudi na native doon, parang naniniwala rin sila kasi pag naligaw kayo, tanongin nyo sila, hindi nyo yung site ni Musa, ni Moses, alam na ito doon na sa inyo. So parang, totoo na ganyan nangyari yung Golden Cup. Tapos nandiyan din yung bundok na yung Mount Sinai na nagkatawag na yung nasunod ng umakyat si Moses. So sana marating nyo po yan sa Tabuk. So mas maganda pumunta niyan pagka medyo winter, para pwede malamig. Kasi pagka mainit talaga naman. Yan, mainit yung pero nakaano kami kasi malamig yan. So okay. So kanina po diniscuss dito tayo, first of all commandments, which is to love God with all our hearts, with all our mind, and with all our soul, and with all our strength. This is found in the book of Deuteronomy. Sabi dyan, therefore, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. But meron po yung kasunod. The second of all commandment is to love our neighbor as ourselves. This is found in the book of Leviticus naman. Yan. Take no revenge and cherish no grudge against your fellow countrymen. You shall love your neighbor as yourself. Hindi na po, maliwanag, commandment po yan. Yan ang second. But then, Jesus summed up the whole law in these two greatest commandments. Bali, pinagsama po yan ni Jesus. Yan. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and prophets depend on these two commandments. So, pinagsama po yan ni Jesus nung
siya nag-evangelize mga tao. The two go together. We cannot love God without loving our neighbor. Sabi nga po, if anyone says, I love God, but hates his brother, he is a liar. For whoever does not love a brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Kaya po, hindi po pwedeng pag-iwalay yung dalawa. Loving God, loving neighbor is lagi po magkasama. Inseparable core of the Christian life. Because God created man in His image, one cannot claim to love God while hating the very likeness of God that is present in man. So, yun nga po. So, how can we love people around us? Diba kanina sa introduction, pinakita yung mga iba't ibang klase ng mga tao na mahal sa linuhan natin sa trabaho, lalo na yung pinakita kami na mga boss na yung pautos na duda. Hindi ko pa tapos gumawa ng isa, pinulos na ng iba. Lalo na yung mga arago. Duda. Yung labor to the Martes. Kaya pinali sabi dito. Mga marikas na labor. So ayun po, paano natin mamahalin yung mga ganyan klaseng tao? So let us first ano po natin yung characteristic ng Christian love para mas maunawaan po natin kung paano tayo mahal ng ating neighbor. So ano po natin yung characteristics of Christian love. In his first letter to the Corinthians, St. Paul described the characteristic of Christian love and how to love others. So ginawan po ito ng kanta para mas maintindihan po natin, para mas mapil po natin yung ibig sabihin. So, tutulungan po tayo ng ating music mate para kantahin po. Pwede po tayo sumakay isa.
So yun po characteristics ng Christian love. Isa-isahin po natin ang para mas maliwanag. So, una po is Christian love is patient. So, kailangan ng patient po. Mamaya babatan po natin dapat yung Christian love ng I. Pagbilang po natin. Imbis na love is patient, sasabihin po natin I am patient. I am patient. I am patient. So to love others is to be patient. We should be slow to anger and we should give ample allowance to the shortcoming of others. So kailangan po pasensyoso po tayo. So medyo karamihan po sa atin siguro, tamaan yan kasi patient natin medyo maisip. Lalo sa mga asawa natin, pagkakali nga. Yung mga asawa natin medyo... Oo, mga asawa talaga. Inuubos yung pasensya natin. Tayo sa bahay dyan. Yes, tayo mas tawag ng mga to eh. So po, yung patient, so I am patient po tayo. Okay, ulit po. I am patient. Next, that is kind. So to love others is to be kind. We should avoid the attitude of criticism. We should have posture and speech that is uplifting and encouraging. So yun po, medyo paano rin yan. Kailangan mabait tayo. Yung sarap ito yung pag sinabuhan natin sa kapwa, kailangan yung mga salita natin, hindi yung may criticism kagad pag nakita tayo, yan natin, i-judge natin kagad yung ating kapwa. So kailangan po yung mga word natin encouraging. Pagka nagkamali, natin kaya mo yan dito sa susunod, magagawa mo yan. So ganun po dapat. Next, love is not jealous. So kayo po, I am not jealous. parang question mark yung kayo dito. I am not jealous. Bakit tingin mo? Hindi pa naman yung jealous ko, hindi pwede yung sila sa asawa. To love others is not to be jealous of others. We should not covet what others have or grudge another for possessing something we do not have. Diba pag minsan yan yung nakita natin, bakit siya meron, ba't ang yaman ito? Iiyahan mo agad natin, siguro ano to, gambler o Bigat siguro. Bakit nagpunta ng bahay niya? Bakit nagpunta ng sasakyan? Bakit dalawa asawa niya? Balik stop. Kurap siguro to. Bakit naisipin natin, di ba? Hindi natin iniisip na baka nagsikap siya. Yes. So, dapat lagi natin isipin kasi hindi mo wala yung ano eh, merong mas sigit at mas pababa sa atin. Kahit ano matayuan natin sa buhay, meron talaga lagi may nakakaigit sa atin at meron mas mababa. So, hindi natin pwedeng ano natin, dapat kung ano yung bigay sa atin yun, magpasalamat po tayo. So, I'm not jealous. Next, I'm not confused or inflated. That is not confused or inflated. So, kayo po. I am not composed or inflated. Yes. To love others is not to be composed or inflated. We should be humble and think not of our own importance. We should be conscious of our own unworthiness than our merits. So ito, hindi po natin laging isipin na VIP po tayo. Kung sa ano, humble lagi tayo, hindi isipin natin na mas nakakatas tayo sa iba. Next. That is not good. I am not.
love others is not to be rude. We should accord honor and respect to one another. Praise them if they do well, and console them if they do badly. Yun nga, yun nga, pag may nagkamali, di ba, yung mas idadaw pa natin, pag nakakita na natin yung kamali, idadaw pa natin. Bis na, i-console natin, i-encourage natin. And to love others is not to be self-seeking. Love is not self-seeking. I am not self-seeking. To love others is not to be self-seeking. We should not focus on our having our rights met, but focus rather on our duties to others. So hindi yung laging miss natin na may karapatan ko ito, dapat dito yung iba yung pag-isang lang, yung example natin yung isang yung isang lalaki na nag-base babae siya pero naka-makeup, tinawag siyang sir. Tapos nagalit siya. Tinawag siya, tinawag pa rin na Sino yun? Yung Sir June. yung waiter, ano niya. Kasi nga yung right daw niya na violate yung rights niya na siya ay transgender, so dapat hindi na siya sir. Dapat ano na siya, mukha naman siya sir. Wala pa gawain ko. Pinarusahan niya yung waiter, pinatayo yata ng matagal daw siya. 2 hours. Pinaramdaman niya na ano siya, na importanteng tao siya. So, dapat hindi po yung klase ng love, kaya bakas po yun. Okay, next. Love is not quick-tempered. I am not quick-tempered. To love one another, quick-tempered. We should master our emotions and feelings. We should be slow to frown, but quick to smile. Yan. So, lagi po yan natin yung ating emotion, lagi natin i-control din. Kasama kung lagi tayo nakismile, sabi nga dito. Yung kaya lagi nakasimangon, kasi pagka tayo po nakasimangon, siyempre lagi makasalubong natin. Parang nililis aso to. Sisimangon tayo yan, di ba? Like kung nakangiti tayo, tapos yung kasalubong natin, hindi talaga umiti. Pero na tayo magawa, hindi na siguro yung tsura na. Hindi siya umiti. Baka meron naman siya pinagdadaanan. Inuwain po natin yung ano. Next. Love does not brood over injury. I does not brood over Does not brood over injury. Okay. To love others is not to brood over injury. We should not hold grudges or resentment, but rather be forgiving and understanding to the weakness of others. Sabihin, hindi po dapat tayo nagtatanim ng galit sa kapwa natin. Kung may nagawa sila sa pagkakamali sa atin, dapat yung forgiveness ang dapat i-ano natin. Bigyan natin sa kanila. Tapos, intindihin natin sa kanila ganun na yung weakness nila. Isa, love does not rejoice over wrongdoing. I do not rejoice over wrongdoing. Okay. We should always seek the good in others, even with people that we find difficult to deal with. Diba, yung pag-isa kasi, lalo na kung tayo mga dito, diba, pag nag-drive tayo, may nag-cut sa atin, o may nagmamadali, isipin natin sana, Tapos pinapang ka natin ito. Buti na sa'yo. Dinilig yung palaramit sa tagal. So hindi po dapat ganun. Kasi dapat isipin natin na sana hindi ma-accident ito kasi nagmamadali. Pero normally sa atin ganun. Ito parang giting. Hindi na pag lalo na pag minsan mga Pilipino pa mismo eh. Lalo na pag yung parking hindi ka na makataan sa pintuan. Simplihan mo magkasgasan. Pero hindi
nandun siya eh. Kapag mag-isa na, control pa rin. Wala na tama. Control yung gas-gas na ngayon. Control na ko lang. Gas-gas lang. Sabi na lang ka. Manage lang. Control yung sarili ko. Pektos lang. Ano mo ang sasakyan ako? Love rejoices in the truth. Love rejoices in the truth. I do not rejoice. No, I rejoice. I am rejoiced. Oo, I am rejoiced. Sorrowful. Mistake. Sorrowful. love others is not I am rejoicing in truth. We should always seek the good in others even if we find it good. To love others is to rejoice in truth. We should always be sincere and honest and tell the truth to one another. So yan, kailangan po honest tayo sa bawat isa. Di ba? Kung ano yung totoo, kung ano yung totoo tayo, yung nagpakita natin sa ating mga. Hindi po yung bawat mo dito ang plastic. Yes. Tupperware. Orokan. Ano wala naman ang klase ng tao? Imulog mo swimming pool, yung tao. Next, love for them. I forbears. Ano po, to love others is to have forbearance. We should patiently and humbly bear insults, injuries, disappointment without taking counter action. So ito po, mahirap gawin. Kailangan. Yung forbearance, yung tawag sa Tagalog. Pagtitipi. Tipid, papasensya. Pero mo, yung insulto ka, yung insulto sila, pwede pa pahingin. Pero yung injury, kasi sinaktak ka na, siyempre, gaganti na tayo. Natin. Dito, nagpa-basketball to. Siguro pag nasiko, baka... Ano ginagawa ko? Mababalik. So yun po, yung mga gano'n, dapat hindi po tayo, yung basta magtitipid po tayo, hindi po tayo gaganti. Kasi hindi mo natin alam, baka hindi mo sinasadya. Yung mga sitwasyon na hindi po natin alam lahat kung ano nangyayari. So natin po dapat yung tao. So love forbears. Then, love, trust, and believes the best about other people. I trust and believe in the best about other people. To love others is to trust and believe the best about other people. We should have a positive attitude towards others, to always seeking their good side. So yan, ito naman po yung walang tiwala sa kapwa-tao. Diba? Yung makita mo pa lang, isipin mo na, sa itsura pa lang, sabi nga ni tita, baka magnanakaw to. Laging Pagpalik, mega. huwag na nakaw. Pag-pogi, ano? Okay, Mabait yun. mabait yan, ganyan. So, hindi mo dapat gano'n. Dapat, meron tayong tiwala sa kapwa natin. Pero kasi kung minsan, kung iisip ka agad, lulukuhin tayo, or magipagin tayo sa, meron tayong papagawa. Bawa, yung sa bahay natin, kasi papagawa natin. Hindi isip ka agad na, baka tatagay tayo dito sa president. So, dapat trust po tayo na kausapin natin. Kung lulukoy na tayo, bahala siya kasi nilukoy na tayo. Oo, kasalanan niya. Eh, pero yung isipin natin na lulukoy kagad tayo, tigas natin galit siya, tayo may kasalanan. Okay? Next, love hopes. I hope. To love others is to have hope. We should have a positive attitude towards life and other people that remain joyful and peaceful under any circumstances. So dapat po lagi tayo may pag-asa. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Lalo na pag nakatailor tayo, natin lagi yung pag-asa. Lagi positive po ang natin sa buhay. Hindi tayo mag-isip na wala na tayong pag-asa, hindi tayo uunad, ganyan. So dapat po yung pag-asa natin, lagi natin. And then, love endures. I endure. Ito, mas buwan. So love
love others is to have endurance. We should develop an ability to bear things, not with passive resignation, but with triumphant attitude. O yun, hindi po natin susukuhan, lalo na yung isang bagay na sasabihin natin, wala na, hindi talaga yan, mababayaan lang natin. Dapat, huwag natin sukuhan, pero bigyan pa rin natin ng pag-asa na magbabago pa rin, uulad pa rin yung buhay natin. So yun po. So yun po yung mga characteristics na dapat i-assume natin. Characteristic yan ng Christian love na dapat i-assume natin sa sarili natin. I-assume natin na dapat yan tayo. Para matutunan natin Saan mo yun? ang Kasi kami yung neighbor. So loving others as Jesus loves. So paano po natin mamahalin yung ibang tao na kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa atin? Loving our neighbor is not an option. Ito nga po, take note. Hindi po option yung loving our neighbor. Ito po ay commandment ni Jesus. And Jesus commanded us to love others not only as we love ourselves, but as He loves us. Ito nga po yung binagbigay siya ng bagong commandment. I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So you should love one another. So nagbigay po siya ng bagong commandment. Jesus elevated loving one's neighbor to a higher level. We are to love our neighbors not only as we love ourselves, but as God loves us. Since God loves us with a self-sacrificing and forgiving and prodigal love, then we must also love our neighbor with self-sacrificing, forgiving, and prodigal love. So ganun din po dapat natin mahalin yung ating neighbor. Kagaya ng pagmamahal ni Jesus niya. With self-sacrificing love, forgiving, and prodigal love. So paano po ito pinakita sa atin ni Jesus? Yung ganyang klaseng pagmamahal. Jesus showed the example of Christian love when He washed the feet of His disciples. Ito, pinakita ni Jesus kung paano dapat tayo magmahal. Yung nagag siya, the feet that Jesus washed, yun nga yung washing of the feet. Imagine nyo na lang po, nung mga panahon na yun, nung panahon, di ba, wala mga sakapyan, wala mga sapatos, wala puro sandals lang. Minsan, yapak pa sila. Lalakad sila sa mga daan, mga rakro, siyento, yung mga pasalupan, diyanan nila, so malikabok. Tapos yung mga, siguro na mga hayop doon, yung mga dampi, so doon din nag-ano, so nakatapakan nila yun. So, ibig sabihin, madumi talaga yung daan ng mga panahon. So, yung sa Jewish culture, ng panahon na yun, in Jesus time, yung pinaka-lowest servant, siya ang assign na mag-ugas ng mga basta may papasok ng tao, siya ang assign na mag-ugas ng mga paano mga tao papasok sa bahay. But, pinakita ni Jesus, kumuha siya ng tuwalya, ng palanggana, tapos tinanong niya yung mga disciples niya. Hugasan niya yung mga paano ng disciples niya. Then when he finished, he told them to do likewise. Sabihin, gayahin ito ginagawa ko. So this, what Jesus is teaching is that we should be servant to one another. Loving others as Jesus loved means serving others. So gusto na po ipakita doon ni Jesus na yung pagmamahal dapat yun yung pagsaserve sa ating kapwa. Dapat ipakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa by serving them. So yun ang pinakita niya doon sa pagbukas na ng paa. Jesus clearly commanded us to love our neighbor as He loves us. Loving others as Jesus loves means serving others. So how much does Jesus love us? What is the extent of His love? Jesus Himself answered this question. So
So siya mismo sumagot kung how much does Jesus love us? No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friend. So, kailangan po, bigyan natin yung buhay natin sa ating neighbor o sa ating kapwa. Yung buhay natin, i-aalay natin sa kanila. Jesus died for us because He loves us so much. Loving our neighbor demands not merely imparting our time, giving our time, imparting our wisdom, or praying for them. It's necessary we should be prepared to give up our lives for them, as Jesus did for us. So, mabigat po yan, di ba? Yung buhay natin, iaalay natin sa kapwa natin, di ba? Parang medyo, hindi Parang bayani dito. makabayani ko. Pero, hindi naman ibig sabihin niya na talagang magpakamatay tayo sa kapwa natin. Ibig sabihin lang po niya, sampa lang na yung ginagawa natin mga service team para sa inyo, sa pagmamahal nila sa inyo, sinasacrifice nila yung oras nila, yung buhay yung ano nila, imbis na nasa bahay sila, nanonood ng Netflix, o nag-scroll ng Facebook. Binigyan nila yung time nila sa inyo, para mag-serve sa inyo. Thank you, service team. Imbis na dalawang pelikula na sila, Netflix, narito sila nag-serve. So ganun lang po yan, hindi namin ibigay mo yung buhay mo sa amin. So sacrifice lang po natin yung buhay ko, kahit anong meron tayo. Hindi yung mismo buhay natin. Our model for loving our neighbor is our Lord Jesus Christ. But if we are to die for our neighbor, o isa-sacrifice natin ang sarili natin sa ating neighbor, we need to know exactly and clearly who our neighbor is. So dapat alam natin kung sino talaga yung neighbor natin. Kanino natin dapat ialay yung mga servisyo natin, yung buhay natin. Where does compel to ask the question? Ano yung question natin? Who is our neighbor? So, sagutin natin kung sino is our neighbor. The answer to this question and the full depth of the meaning of Jesus' teaching on loving our neighbor are revealed in the parable of the Good Samaritan. So ito po yung, narinig nyo na siguro ito, yung the Good Samaritan. Diba? So i-ano na lang po ulit natin para mas ano natin. Actually, pambata ito, pero mas bagay din sa atin ito. God's story, the Good Samaritan. So part of God's story is about a Good Samaritan. And it goes like this. When Jesus lived on earth, He often told stories to teach us things. Stories that teach a lesson are called parables. One day, Jesus told a parable about a good guy from a place called Samaria, a Good Samaritan, to a group of Jewish people. It all started when a Jewish expert in the law asked Jesus, "What must I do to receive eternal life?" Basically, he was asking, what do I have to do to be perfect? Since this guy was an expert in the law, he thought he already knew how to be perfect, because he knew all the rules. He just wanted to see what Jesus would say. Of course, Jesus knew what the man was thinking, so he asked him, "What is written in the law?" The man said, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love Him with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself." So he asked Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus answered him by telling this story. A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Everybody listening was Jewish, and they could probably all picture the exact road Jesus was talking about. He continued. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. You might expect the priest, who was supposed to serve God, to help.
Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law didn't even want to say the word Samaritan, but he admitted the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. In other words, go and love everyone. Even people we don't like or people who everybody else wants to avoid. See, when we show love, we're obeying Jesus. Obeying God doesn't mean just doing what his rules say. It means loving him more than anything and showing his love to every single person that we meet. And that's the story of the Good Samaritan. So in case you missed it, here's the quick version. A man asked Jesus how to get eternal life. Jesus said, what is written in the law? The man said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Love him with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Then the man asked, who is my neighbor? Jesus told a story. If you missed Jesus' story, here's the quick version. A Jewish man got beat up. A priest walked by. A priest assistant passed by. A man from Samaria actually did help. That was a surprise. Jesus had taught them, we obey God when we show love. And that's part of God's story. Wait, Vince. It's worthless. So yung po, parang po nagtugod sa mga natin. Kasi nga po, yung sinabi kanina, yung Samaritan at saka yung mga Jews, talagang mortal na magkaaway na. Good terms. Sila makasundo. Mas gusto pang makasama ng mga Jew, yung mga Palestine, yung mga Palestinian. Yung ibang yung mga kaaway nila talaga, gera nila. Mas gusto pa nila makasama kaysa yung mga kapwa, actually yung Samaritan, mga Samaritan, mga Israelites din. Kaya lang naghati sila kasi nga nasakop sila ng iba yung sumakop sa Samaria kaysa doon sa mga Israel sa kabilang side, iba yung sumakop. Yung mga Samarian na nagkaroon sila intermarriage sa mga pagan, yung mga hindi Jew. Nag-intermarriage sila kaya sinumpa sila ng mga Israel, yung mga talagang Jew na purong Jew. Hindi sila tinatanggap kasi nga kapag sila ibang lahi, mga pagan. So yun, mortal sila magkaaway. So yung story niya, di ba, yung sa parabol ng Samaritan, merong audience si Jesus na nagbibigay siya ng aral, tapos may audience siya ng purong Jew. So tinanong namin isang nagmamarunong, marunong daw siya sa batas, kung ano nga yung dapat nilang gawin para makarating sila sa langit o makuha nila yung eternal life. So sinabi siya rin na sumagot, tinanong ka ni Jesus, ano ba dapat mong gawin? Hindi nga, yung sundin yung dalawang law, yung previous ko, yung tulab-lada, tapos yung tulabar kay Ibar. Tapos siya rin na nagtanong, who is our neighbor? So binigyan sila ng example. So imbis na ginawa ni Jesus, diba, yung ang naging biktima ay isang Jew, na hinold up siya, na wala, tapos halos hindi na siya, halos patay na. So dumaan yung pare na Jew, hindi nyo tinulungan. Tapos dumaan din yung Levite, na parang assistant nyo ng pare. So inisip ng mga Jew at tutulungan siya yan. Kasi hindi pa rin natutulungan. So inisip nila, sasabihin ni Jesus, may isang Jew na tumulong doon sa Jew na niya para iligtas. Pero ang sinabi ni Jesus, yung Samaritan niya at tumulong. So hindi naman ni Jesus yung mga tao, yung isang marunong daw siya sa loob, tinanong kung sino sa tatlo ang gumawa ng tama. So hindi niya masabi niya yung Samaritan, sinabi niya yung tumulong sa kahit nga yung word na Samaritan, hindi niya masabi. Dahil nasa kalimaway na. So sinabi niya yung pangatlo na tulong ng mulong ang nagkaroon sa tao. Yun ang makakapunta sa langit. So yun ang ano ni Jesus na. At the end of the story, Jesus asked the lawyer, which of these three was neighbor to the victim? The lawyer was left with no option. He has to say the Samaritan. Being a Jew who bitterly hated Samaritans, he could not utter the word Samaritan. So he answered, the one who treated him with mercy and to
go and do likewise. So yun po sabi ni Jesus, ganyan din ang gawin ninyo. Tulungan nyo yung mga kapwa ninyo na kahit sino na kailangan ng tulong ninyo, yun ang inyong neighbor. Yun ang dapat nyo tulungan. And in relating to the parable, Jesus took pain to describe in great detail the various actions done by the Samaritan in helping the victim. Diba? Nakita niya yung victim. Kasi nung panahon na yun, talagang parang nakakatakot din naman na nakakita ka ng nakahandusay sa ano, hindi wala kung buhay pa o patay na. Diba? Parang nakakatakot din sa atin na normal siguro na iiwas ka pag ano, baka mapagbita ang tao. Pero yung Samaritan talagang nakita niya, then yun nga, tingnan niya kung buhay pa, kasi nilinis niya, nilagay niya ng oil, wine, tapos binandage niya yung mga sugat, and then binuhat niya, isinakay niya doon sa kanyang donkey, tapos dinala pa niya sa isang maayos na lugar para nakatulog, makapagpahinga para nakatas. And then nagbigay pa siya ng pera doon sa may-ari ng bahay na pagka may kulang pa doon sa magagastos, yan, pagbalik ko kung babae pa ulit ako. So yun ang yung example ng Good Samaritan. Jesus tells us that loving our neighbor is not a passive attitude, but loving our neighbor means active involvement. Kailangan active involvement, hindi yung it's not merely wishing others well. It involves lots of going and doing and approaching and caring for others. Hindi lang yung pag may lumapit sa inyong kamag-anak or sabi nyo, sige, pagdadasal kita na sana magkaroon kayo ng pagkain sa araw na ito. So, hindi sapat yun. Kailangan, kung meron ka namang bibigay mo. Meron ka dapat gawin action, hindi yung pagdadasal ko na sana makakain kayo ngayong araw na ito. Wish na bigyan mo sila ng pagkain. So kailangan mo yung active involvement na kailangan natin. The parable of the Good Samaritan embodies Jesus' teaching on loving our neighbor. He does not directly answer the question, who is our neighbor? Hindi sinagot ni Jesus yung tanong na who is our neighbor? Since this question opens up possibility that some will be neighbor and the others are not. So kasi pag sinabi niya ang neighbor niyo, yun lang mga Jew, o yun lang mga kababayan niyo, o yun lang pamilya niyo, mga asawa niyo lang, individual family niyo lang. So ibig sabihin, hindi mo gagawin ng distinction ng neighbor. Jesus does not want to make any distinction. He tells us that it is irrelevant to ask the question. So, huwag po natin tanongin yun, who is our neighbor? Huwag na natin tanongin sa sarili natin na sino ba yung neighbor ko na dapat tutulungan, dapat sabi ko sa kanila. Since the responsibility of being a neighbor is placed upon us, the perspective is not to ask others, but to ask ourselves. Tanongin po natin yung sarili natin. Am I being a neighbor to others? So, balik po natin yung tanong sa atin. Tayo po ba neighbor sa ating kapwa? So, yun po. Loving God and loving neighbor have been likened to the vertical and horizontal parts of the cross. Ano sa yung vertical at saka yung horizontal cross parts. One directs upward to God, loving God, pumunta kay God, and loving our neighbor directs us horizontally towards our fellow men. So yun po, hindi tama nga naman po, hindi horizontal. Yung pataas kay God. Loving our neighbor as Jesus loved us is not an easy task. In fact, it is impossible without God's grace. But God will give it to us freely and generously. Ephesians
sincerely ask for it. So mahirap po talagang gawin yan. Hindi natin, tayo lang talagang kung pairalin natin yung pagiging tao natin, hindi natin magagawa yan na mahalin natin yung lahat na kahit sino yung makasalumuhan natin, napakahirap, lalo na dito sa Saudi Arabia, kung sino ang iba't ibang lahi pa yung kasama natin, hindi sila Pilipino. Diba, iba-iba yung culture nila, iba-iba yung siyempre, iba hindi naliligo, iba-iba lahi, lumapit natin, lalayo pa, diba? Nananapak ka, nananapak. Sakit sa ilong eh. Nananapak ka. Parang hindi natin may iwasan na hindi tayo mag-isip tayo, diba? Kasi nga, parang masakit nga sa ilo. So, parang kahirapan tayo. Tapos yung mga boss natin na kumakaw-utos, parang si Hitler, na dapat nakawala tayo, gawin na natin. So, parang mahirap gawin. Tapos yung mayroon tayo mga katrabaho na sip-sip, di ba? Lalo na yung may bagay, mga Egyptian, sabi mga sip-sip. So, hindi natin mabibigyan yung sarili natin. But then, with the help of the Holy Spirit, magagawa po natin yan. Hindi mo totally mawala, makokontrol po natin. Hindi naman immediately na mawawala. Katulad namin ni Tita, 23 years na kami sa community, pero hindi pa rin po kami talaga, hindi po siya alam namin lahat, perfect na kami, o huli na kami. Ganun pa rin po, sabay-sabay po tayo ng control. Kasi, lagi rin pa rin kami nagkakamali, hindi pa rin nakakasala. So, Jesus said that we should love one another as He loves us. Jesus loves us regardless of who we are. Kahit sino po mamahalin ni Jesus, kahit nga yung lahat naman nilikha niya, so mamahalin niya. He does not care if we are rich or poor, educated or illiterate, Samaritan or Jew. He died for all of us, and He is a neighbor to all of us. So, yun lang po. Okay. Ha? Thank you na. Pipili mo ko lang. Facilitator. Nagkaroon ng pagkain. Ayun po, thank you very much po Tito Wilbert sa napakagandang talk. Yun nga, nalaman na natin kung sino talaga ang ating neighbor. So yun po ang pinaka-message po ng ano natin, ng loving your neighbor. Katulad nga po yung nabanggit din dito na yung kami po service team na punta po kami para sa inyo. So parang ganun din po kayo, nagpunta kayo para dito. So parang we have to see each other po yung image of God. Kami po, nakikita po namin si God sa inyo. At kayo rin naman po, sana nakikita ninyo si God sa amin bilang nagsiservice po sa inyo. So yun po yung pinaka-ano ng loving your neighbor. Tsaka po, hindi po tayo namimili kung sino lang yung ating neighbor. So sabi nga ni Lord na talagang yun yung mga in-example ni Tito yung sa kanyang talk, yung mga parable of Good Samaritan. So talagang dapat talaga wala tayong pinipili kahit wala sa community o wala sa community. Kung talagang nangangailangan ng tulong, hindi naman literal na ibibigay natin yung buhay natin para sa isang tao. Yung simpleng time lang, magbibigay ng ngiti. Kasi sa umaga, pag nakakita ka ng mga tao na nakangiti agad, parang kahit galit na galit ka, kasi nakakita ka ng mga kumati sa'yo, nakangiti, parang ano ka na rin. So yung mga simpleng bagay na gano'n, yun talaga yung ano ng pagmamahal natin sa ating mga neighbor. So yun nga, sabi ni Tito, ang ating nearest neighbor is yung ating mga spouses. So yun. So hirap bang hirap yung
loving your neighbor. So, yun po, gaya po ng dati, nagkakaroon tayo ng group discussion. So, kung magiging ano po natin, siguro is, ang discussion po na lang. Dito lang po yung mga dito, sa loob po yung mga tita. Para po, tapos, yun nga po, alam po natin na meron mga lakad, mga pupuntahan yung ating mga ito kasi may parents orientation. So, yun po. Kaya po, hindi naman sa nagmamadali, medyo na lang. Masaya po yung mga pupuntahan pa. Yun lang po. Pwede po muna kayo mag-ano, CR, bago po tayo mag-discussion para po ready tayo sa ating discussion.